Magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman tayo sa isang maganda at mainit na usapan tungkol sa mundo ng politika. At this week, meron tayong special guest. Dalawang henerasyon na naman. This time, yung ating mga kabataan with Gabe Pineda and of course, my good friend Ronald Llamas para sa mga senior citizens natin. Ayan. Gandang hapon. Akala ko 3 generation, hindi 2. Ka-generation ba kita? Hindi na magka-generation. Almost, pero hindi. So, anyway, muntik na nga eh. So, ngayong araw na to, Ronald at Gabe, medyo malala yung usapan natin dahil sa impeachment, yung walang katapusang usapan sa impeachment. Ronald, ano sa tingin mo ba mangyayari sa ating impeachment ngayon? Kasi mukhang yung usapan ng dismissal ay parang seryoso to. Kasi akala ko talaga baka delay tactic eh. Pero ano ba tayo? Delay ba? Dismissal na nangyayari dito? Well, very serious. Dahil kung gagawa ka ng delaying tactic, it's a part of a strategy. The tactic is part of a strategy. Malamang yung strategy mo, i-dismiss. At nakita natin yan sa mga diskusyon. Di ba? Nag-motion si Bato to dismiss the impeachment na wala sa konstitusyon or sa rules ng Senate. Tapos sinoffen ni Alan Peter, ginawa niyang remand. At sabi nga ni Senator Coco Pimentel, anong kaibahan ng remand tsaka dismiss? Sabi rin ni Senator Grace Po, sabi niya, parang pinabango mo lang yung salitang dismissal. So, from forthwith, yung debate over forthwith ni Senator Chis Escudero hanggang dun sa nakaset na June 2, ginawang June 11, yung last day ng session ng Senate, nakikita mo na these are not just delaying tactics. Meron tong direction. May pinupuntahan po. Lalo na, alam mo na yung boboto sa Senate presidency, meron kang 7 ng mga Duterte. So kung sino man yung tumatakbong Senate President, kailangan yon. Pero siyempre may hihingiin yung mga yon. Nakapalit. At ngayon, in a few days, magkakaroon na ng SONA. Nagsimula na yung 20th Congress ng Senate last June 1. Diba? Nagsimula na sila. July 1. At papunta ng katapusan, magkakaroon ng SONA sa 28. Doon sila mag-elect ng Senate President, Speaker, at doon sila posibleng magpasya kung tatanggapin ng 20th Congress yung impeachment complaint ng 19th Congress. Kaya very delicate na itong panahon na ito. Nandito na tayo sa Twilight Zone. Twilight Zone. Tapos may lumabas pa na letter ang Supreme Court, order. Na medyo weird yung order na yon, no? Kaya lalong kumbaga the plot thickens, no? Yun ang nangyayari ngayon, Gabe at saka Chris, no? Na ngayon ako nakakita ng letter na isang co-equal body, kine-question yung isang co-equal body kung kayo ba ay mentally capacitated. Paano tinatanong, nabasa nyo ba yung impeachment complaint? Naunawaan nyo ba? Naintindihan nyo ba? Ngayon ako nakakita ng doon. Tinatanong mo yun sa somebody incapacitated eh. Ni tradition, wala yun eh. Nagulat ako, bakit naglabas yung Supreme Court ng ganun? Na tinatanong yung bawat congressman kung nabasa mo ba at naunawaan mo yung articles of impeachment. Na tinatanong yan kung ikaw ay mentally incapacitated. No? Kaya medyo hindi lang yun na scaling down ng Supreme Court. Insulting yun eh. Totoo Insulting yun. Kaya nagulat ako, bakit ganun yung letter? Sinabi ba nila mentally incapacitated? Hindi nga. Sinasabi You only nila, ask those questions sa mga mentally incapacitated. Oo, sinabi, ang tanong nila, nabasa nyo ba? Yes. Naunawaan nyo ba? No, So, natawa ako. Alam natin, marami tayong problema sa mga congressmen. Pero mukhang hindi naman mentally incapacitated lahat yung bumoto for at impeachment. saka sa akin nakapagtataka dito, is that why are they asking the congressmen? And it feels like an overreach for the Supreme Court. Exactly. Considering they're also an impeachable branch. Correct. Kaya medyo sa akin, nakakaduda yung kilos nila ngayon because of what are they looking for? Sinabi ko nga sa post ko naghahanap ba sila ng loophole? Naghahanap ng teknikalidad para lang maitigil itong impeachment para ideklarang unconstitutional to? And the fact is, hindi yun yung issue natin, is whether it was done in the right manner, and that is the power of the House. That is their mandate. Yes. Na pag may nakitang katiwalian, kailangan magsagawa ng impeachment and ipadala sa Senado. At ngayon, parang kinu-question nila yung parang may tatlo kilos. kang prinsipyo na binabiolate dito sa letter na ito, itong order na ito. Una, yung separation of powers. Checks and balances. Separate
constitutional body Exactly. No, dapat diyan actually dapat nga hindi ka manghimasok Kung manghimasok ka naman with respect. Ikalawa, yung political theory doctrine. Ang assumption mo, bawat isang congressman, on their own, nauunawaan yung ginawa nila politically. Yeah. No, hindi mo sasabihin na, uy, paliwanag mo. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? At ikatlo, yung presumption of regularity. Yan. Ibig sabihin, pinapresume mo na ginawa ito in good faith. Unless magkaroon ng issue after the fact na mayroon talagang violation. Pero hindi before the fact. No? So kumbaga, they ask for this without any signs of irregularity. Parang out of nowhere ang lumalabas. Yun yung impression ko, no? Kasi nga nagpadala lang naman nagpadala si Sara Duterte sa Supreme Court ng kanyang request for dismissal, yung parang gano'n. Pero dapat the onus is on her. More than anyone. Kaysa Yo, Gabe, ano tingin mo? Like, you've heard this. What's your thoughts on the Supreme Court right now at ang ginagawa nila dito? Usap-usapan sa henerasyon nyo. I wouldn't think na yung sa generation namin, sir, they're as deep deep in thought kung paano nyo siya pinag-uusapan. Pero personally, I think the problem dun sa na hinaharap natin, if ever makilaman talaga officially ang Supreme Court, nabublur kasi yung lines between sa kung saan sila pwedeng gumalaw at saka saan dapat nire-reserve yung kapangyarihan na yun doon sa designated na, which is Congress and the Senate. So I think kailangan po nating bantayan yung mga nilagay sa kinatawan natin ng gobyerno kasi hindi tayo pwedeng walang sabihin. Kasi they should know. Kagaya nga na sinabi mo kanina that we are watching. Pinapanood natin sila. The people are watching. It's on their court. Yun nga, kuya. Yun. Yeah, sa akin ganito. I mean, I'm gonna be the one to say it. 12 of the Supreme Court justices are Duterte appointees. Okay? Bottom line. And I know, and ako lang, alam ko na syempre, let's assume regularity at this point na ginagawa lang nila trabaho nila. And I want to give them the benefit of the doubt. Pero ang hirap talaga magkaroon nitong benefit of the doubt na alam mo na Duterte appointee sila at parang ang lakas ng mga Duterte na palaging sabihin na basta sa Philippine courts, ako ihusgahan, walang problema. Pero pag hindi pwedeng international court, bakit kaya? Parang ang lakas ng mga Duterte. Tama yung sabi mo, Chris. No? Presumption of regularity mismo sa Supreme Court. Kahit sila ay Duterte appointees. Ang sinasabi lang, katulad ng sabi ni Gabe, ay kailangan gwardyahan. Kailangan ay yung Supreme Court magkaroon ng enough integrity at saka courage na wag naman sila magkaroon ng utang na loob doon sa nag-appoint sa kanila. Nangyayari naman yan. Halimbawa, noong 2006, nakulong ako at si Randy David plus 80 more nung kami nagmarcha, 20,000 sa EDSA to celebrate the 20th anniversary of the fall of the dictatorship. No? Yung EDSA, 20th anniversary. Nag-declare na state of emergency si President Gloria Macapagal Arroyo. Pinahuli kami. Ang tawag nga nila sa case ay David Llamas et al. Case. So, ang nangyari, yung Supreme Court nagdesisyon. Kahit sila ay puro appointed si GMA, nagdesisyon sila in our favor. Sana ganun din yung mangyari sa atin. Unconstitutional yung state of emergency. Yung 3 conditions for a state of emergency, hindi naabot. Kaya nga sabi ni Chief Justice Panganiban, nung nakita kami afterwards, sabi niya, this is one of the 5 landmark cases of the Supreme Court. Wow. Na define namin anong ibig sabihin ng state of emergency. Ano yung requirements. No, pero nangyari yan, kahit marami doon sa appointees, GMA appointees. Ibig sabihin, inaasahan sana natin dito, itong mga Supreme Court justices, kahit karamihan sa kanila, overwhelmingly ay appointed ni Digong, mas mag-scale up sila na ang kanilang mandate is the Constitution. Their duty is to the people. The Filipino people. Lalo na yung kabataan na mamana ng ating kalagayan. No? Yeah. Yun yung kaibahan. And at the end of the day, for me, ito lang yun. Ang nakikita kong problema sa lahat na nangyayari with regards to the impeachment is parang the focus of the Dutertes and even their allies in Senate are on the technicalities, the procedure versus the actual crime as per se. Hindi nila pinag-uusapan ano ba yung nagawa ng taong to? Tama ba o mali? At palagi lang nagsasabi, procedurally, hindi pwede sa 20th Congress. Now, mag-apply for dismissal. And then now, baka biglang magulat tayo, mabulaga tayo, sabihin ng Supreme Court ngayon, unconstitutional itong impeachment natin dahil
you cannot file more than one per year. Kaya nga nagulat ako dahil Supreme Court, more than any other court, should know na pwedeng mag-continue yan sa 20th Congress. Exactly. Dahil, halimbawa meron silang hawak na kaso as Supreme Court, napalitan yung dalawa na humahawak ng kaso, tuloy-tuloy yung kaso. Ganun din sa lahat ng korte natin, Court of Appeals, Sandigan Bayan. Kahit mapalitan yung judge, tuloy-tuloy dahil korte, hindi na siya legislative body. Totoo po yan. So dapat sila alam nila yon. Kaya I presume na aaprubahan nila yung continuity. Ikalawa, yung only one case per year. Mayroong president yan eh. May dalawang president yan na decision ng Supreme Court. Dito kasi ang linaw, ang binagbotohan lamang ay isa lang. Yung fourth complaint lang. At yun lang ang inakyat. Yung tatlo, in-archive yun. So hindi mo pwedeng gamitin yung tatlo na parang more than one. No? Exactly. Dahil nga ito kasi lang hindi naman yun naakyat. Hindi yun yung pinagbotohan at hindi yung ikatlo na technicality na 10 session days. Tingin ko naman yung Supreme Court, alam yung ibig sabihin ng session days. Right. Hindi siya 10 days, 10 session days. Ito yung mga technicality na parang indicatively, parang gagamitin para i-dismiss. Sana hindi Sana hindi. Dahil even yung technicality, dapat maayos. Precedents, no? At wag makialam yung Supreme Court para baguhin yung ating batas. Ang tawag diyan, judicial legislation. Ang trabaho mo, i-interpret yung batas, wag baguhin. Nangyari kasi sa party list yan eh. Marginalized sectors, tapos nag-decision ng Supreme Court para i-open sa mga non-marginalized. Kaya ngayon, pag tinignan mo yung party list, nasa na yung marginalized dito, di ba? So, ang tawag doon, judicial legislation. Binabago mo yung batas imbes na i-interpret mo. Tsaka with importance of narratives din, sir, tsaka Kuya Chris, na isipin nyo na lang po, put your shoes on the common folk na paano sila mag-isip na kapag sinabi ng Supreme Court, unconstitutional, they will take it as gospel. Yes. Without even thinking of like the facts that's presented to them. Kaya po ang importante na hindi talaga sila makialam. Kasi kapag nagbitaw sila ng salita na unconstitutional, hindi na po mabibigyan ng oras mag-isip yung common folk. Kasi, ang tawag kasi sa kanila, Gabe, the gods of Padre Faura. They're the highest court. Kaya Diyos sila eh. Exactly. But they're not infallible. At saka yung bringing up mong point kanina, Kuya Chris, na biglang nagsisilabasan yung technicalities and naghahanap sila ng loopholes kung paano hindi matuloy nga to. It's a common tactic that's being used for a very long time na kapag merong malaking problema, ito yung problema, this is the problem, they try to divide the attention of the people to not focus on what the main issue is. And it has worked. It's always been working na, paano naman to? Di kapag kunwari, prioritize natin, like what we talked about last week, pag prioritize natin tong impeachment, di wala tayong pakialam sa economic status ng bansa. No! We can care about both. We can care about multiple things. Hindi sila nagsisplit, tapos dun ka na lang magfo-focus. Yeah. Yun nga, Kuya. Yeah, totoo yun. And then banggitin ko lang na with regards to how the Supreme Court's acting right now, and for me, ito lang yun, I want to give them the benefit of the doubt. Ulitin ko lang yun. Me too. Okay? Hindi ko sinasabing... Hindi mo sila dinadoubt. Hindi ko... That's too generous. I am doubting. I'm just saying na the benefit of that doubt. Sige na, go. Pero sana gawin nila yung tama. Pero sa akin to begin with, ano tingin mo mangyayari dito? Ganito. Do you think they're gonna have a ruling before the SONA? Well, yun ang mahalaga. Kailangan na wag nilang sagkaan yung proseso ng 20th Congress as an impeachment court. Kung sakali magdidesisyon sila, later na. Para itong impeachment ay masimulan na ng 20th Congress, yung continuity. Kung tingin nila, mali yung continuity. Kung tingin nila, may problema dun sa pag-continue ng Senado, dun sila maglabas ng desisyon. Dahil sigurado ko, dahil ang powers kasi ng Senate just to convict or acquit. They cannot dismiss. So, yung dismissal, magsasampa uli ng kaso yung mga Duterte. Pero wag na sila. Hindi naman sila abogado ng Duterte. Sila yung mga judges eh. Bakit sila mag-aabogado sa mga Duterte? Why are they representing them? Oo, exactly. Dahil pagdating ng trial, maging sila judges. Nakasuot nga sila ng judges, di ba? Robes. So, hindi lang siya simpleng damit.
hindi lang siya simpleng simbolo. It's the essence no ng justice. Exactly. No? And it's frustrating sa akin right now, no? Kasi nga, yung act of even putting a motion to dismiss, hindi sila nag-a-act na parang judge. Nag-a-act na sila parang lawyer ni Sarah. Think about it, Dapat nga, out of order nila si Bato eh. Yun na nga. Pero ang problema kay Alan Peter Cayetano, kay Chisa Escudero, sabi nga ni Alan Peter, wala naman nakalagay na hindi kami pwede mag-dismiss. Then naging pilosopo pa siya, sabi niya, ibig sabihin, hindi na kami pwede pumunta sa CR dahil wala nakalagay na pwede kami pumunta sa CR. Parang niloloko tayo eh. Dahil hindi daw nakasulat sa konstitusyon, pwede nilang gawin. Hello, no? Mga abogado yan, ha? Mga abogado. Sana, buti na lang, hindi ka naging abogado, no? Ako kasi muntik na eh. No? Kaya mahalaga yun. Lalo na ngayon, may isang dating Senate President na senador ngayon. Ang sabi niya, witch hunt. No, witch hunt. Tapos tinanong siya sa The Big Story, ano ibig sabihin mo ng witch hunt? Ibig sabihin may judgment ka na sa impeachment. Hindi, wala pa. Objective pa ako sa trial. So, eto naman, gumamit ang salitang witch hunt tapos objective daw siya. Hindi lang yun. Diba? Hindi lang yun. Unless, ang sinasabi niya, witch si Sarah. Witch. Bruha. Tsaka, kailangan po talagang maalala ng mga senator na nakaupo ngayon that the people elected them and their duty is to the people. Not to the politicians that they cater to. Yeah. Parang Gabe, parang si Bam tsaka Kiki ko na yung pinapalinin ka mo niyan. Mamaya pag-usapan natin yan. We will get to that in a minute. Kasi po nakaka-disappoint lang na coming from the common folk, the way they think, they put their 100% trust to these politicians thinking that their wishes and their, ang tawag doon, mga interest nila will be put in place, yung ipa-prioritize. Yeah. Pero the way we see it now, it's not really the interest of the people that's being catered to. It's the interest of these politicians. Buti na lang, Gabe, sa last election, medyo nagigising na yung henerasyon Opo, actually Gen Z tsaka millennials. Na dati, apathetic eh. Yeah. Indifferent sa election, sa ganyan. Habi na, wala naman kaming role dyan eh. Ngayon, nagising sila at they made a difference. Diba? Yung mga wala sa survey na number 12, number 13, nag-top 5. Tapos yung mismo sa party list, yung wala sa survey, nag-number 1. No? So, ibig sabihin, these are youth voters. Exactly. No? Yan yung mga kabataan. Kaya medyo nagigising na kayo dito sa reality na ito eh. Totoo Kaya po dapat kabahan itong mga kuwan. Halimbawa, for the first time, last midterm election, mga artista talo. Ang saya po. Di ba? Ang saya. Youth yun. Can you imagine itong mga sabi ko nga po sa isang mga shoe-in to eh. Sabi ko nga doon sa isang video ko, kahit pa paano parang gumana ata yung pang-shame natin sa mga tao na, ba't kayo bumoboto ng artista? Parang common sense yun. Ang artista para sa TV. Hindi para sa Senado, di ba? Namatay nga yung kaibigan ko, si Ricky Dabao. No? Ito si Ricky Dabao, matalino yan. Engineering sa Mapua. Tapos Renaissance man. Pwede mo siyang kausapin on different topics. Pero hindi siya tumakbo dahil ang sabi niya, hindi para sa amin yan. Ito yung gagawin namin eh, no? Dahil sikat kami, tatakbo kami dyan. Di ba? Parang si Dolphy. Sabi niya, ba't ako tatakbo? Baka manalo. No? Anong gagawin ko pag nanalo ko? Kung tumakbo si Dolphy nun, panalo yun eh. I've always been consistent with that, sir, na an artist running for office is malicious in nature. Kasi po, alam mo na may possibility that your influence and your fame can make you win. Hindi, depende din yan. Kasi what if naman, I mean, if you're hindi ka artista, pwede kang tumakbo, pero pag artista, hindi pwede. Hindi naman lahat. I think there are select individuals. Let's say, for example, a good example would be si Sir Alfred Vargas na incumbent ngayon. Nung nakita ko yung qualifications niya, yung mga napasa niyang bills. Wow. Sabi ko naman, parang at least man lang, you put yourself in a pedestal kung saan qualified ka na tumakbo. Or qualify yourself first. Qualify yourself first. Hindi yung enter mo in politics and then you make yourself qualified. Hindi po siya ganun. Sino Kauson ba yung sinasabi mo? Hindi naman nanalo yun, diba? Hindi nga. Okay, pero sige. Ganun tingin nila dahil popular sila kahit walang track record, kahit walang mga wherewithal para tumakbo or para gawin yung tinatakbuhan nilang posisyon. Popular ako eh. No? Boboto ako eh. Yun lang ang kanilang qualification. Parang si Willie Revillame eh. Tinanong siya, anong gagawin mo as a senator? Tutulong. Diba? Ba't mo ako tinatanong? Manalo muna ako.
Doon ko aalamin kung bakit. To be announced. Ayun, buti talo siya. Ang sama nga ng loob niya diba? doon. Kitang-kita mo na yung ugali niya. Di ba? Parang galit pa siya na hindi siya binoto. Parang, Or kakanta ka lang, tapos magna-number 1 ka sa Senate. tapos no? Kaya ano yun? Yung sayaw niya? Budots. Buti na lang, ang laking tulong ni Robin Hood Padilla dito sa midterm election. Dahil nalaman ng mga botante, no? Ito pala yung binoto namin na naging number 1 noong 2022. Naniniwala ako dyan. Hindi na namin ulitin yan. Ang dami pong ganyan sa comment section ko na pagdating sa 2028, huling hulakhak mo na yan. Kasi nagsisisi din kami. And that is largely in part of the people coming together na dapat naman kasi talaga common sense na hindi natin binoboto yung mga yon. Sa ating bansa, ang common sense is not very common. No? Exactly po. Okay, so balik tayo sa usapan ng impeachment. So, ano ko lang bibigyan ko ng benefit of the doubt si Mig. Tingin ko, meron siyang sinasabi na parang he's going to be impartial even though he has his own bias. He did say that. But, nung sinabi nga niyang witch hunt, alam mo ba sinabi niya sa susunod na press con niya? Sinubukan niya sagutin yon. Sabi niya, pero kung ikaw tingin mo witch hunt, edi vote to convict. Sinabi niya yun mismo. And I'm like, okay. So parang sinasabi mo yun nasa isip mo. What the heck is wrong? Tapos hindi ka bias. Tapos sabihin hindi daw siya bias. Pero siya mismo nagsabi, pag ikaw tingin mo witch hunt, then vote to convict. I'm like, gago talaga to si Yun yung epitome ng Freudian slip. Yan, no. Pero kanya Senate President yan dati. Di ba? Oo nga. So, pero pababaan sila ni Kwan, ang standard ni Cheese, no? Sobrang sagad na. Hindi pa sila nakontento. Hinuhukay pa yung Kwan, no? Hinaguhukay pa. Tapos ito pa yung isa pa. With regards naman to the one proceeding a year. So, it's ano yan technicality and wording to Ang gusto ng Senado ilabas ngayon na 4 daw ang na-file. Kaya yan, naglabag daw sila sa batas. Pero paalala lang sa lahat, it's proceedings. Meaning, umabot sa Senado at na-try nyo. Or ganito yan, either umabot sa Speaker at saka Justice Committee bago pumunta sa Senado or naaprubahan ng at least 30% na congressman. Hindi na kinakailangan mag-Justice Committee, diretso na. Yung dumaan doon, isa lang. Yung tatlo, hindi naman. Yun, kasi ito yung the reason I want to bring that up para alam ng mga nanonood. Kasi ganito yan. Pag tinanggap ng Supreme Court yung reason na 4 yung nag-file ng impeachment kaya hindi na pwede, then imagine mo, lahat ng may ginawang mali, ang gagawin nila, maggagawa lang sila ng multiple filings. Para masabotahe. Para masabotahe. Tapos wala ng impeachment for the year. Then next year ulit. Next year, dadamihan nila. Imbes, pag may isang sabing may ginawa kang mali, dagdagan mo ng isa pa. Cancelled na yan. So it can be used to sabotage the proceedings and the power of the Senate to impeach. Kaya mali yung sinasabi nila na 4 yan kasi it has to proceeding, hindi filing. Iba po yun. Kaya mag-file kami ni Chris ng 10 impeachment. Ibig ba sabihin 10 yung final proceeding na ginawa? Hindi. Yung either aakyat sa Justice Committee or pagbobotohan ng at least 30%, no? Malinaw yun. Hindi lang nakasulat yun sa Constitution, sa Article 11. Kaya nga nakahiwalay siya sa role ng Senate to emphasize yung importance ng impeachment. No? Malinaw yun no? Kaya, tapos meron pang president. Nangyari na yan twice. Nag-decision na dyan yung Supreme Court. Bakit nila babawiin? Ayun. Diba? Nag-decision na sila dyan Kung ano lang yung umakyat, yun lang yung no, kahit naman drop out ako, nauunawaan ko naman yung ganung bagay. Yes. Hindi naman kailangan maging abogado para maunawaan yung, tawag mo, common sense. At saka, one more. Ito pa, isa pa. With regards to the Senate naman to. So, pinag-usapan natin Supreme Court, pag-usapan natin yung Senate. Yung sinabi ni Cheese na they can, and sinabi ni Alan Peter Cayetano, they can do anything they want. Okay, ito lang. Nakalagay po sa Constitution, trabaho ng Senate Trial Court is to try and decide on the impeachment. Tama. Try and decide. Ibig sabihin, titignan mo yung impeachment at you will try the impeachment. You will have a trial. Yeah, number 1 nakalagay. And then you will decide on that trial. Try and decide. Convict or acquit. That's it. Kaya talagang nakapagtataka kung ano dun sa try and decide ang hindi nila naintindihan. Gymnastics talaga kasi nila. As yes, mental gymnastics. Kayo nga, hindi nyo nga alam ibig sabihin ng forthwith. Hindi nyo nga alam ibig sabihin. Kaya ayun nga, sinabi ko nga kanina, Kuya Chris, na napaka-importante talaga ng naratibo. And I think narratives are very important kasi alam
dyan nakakalungkot kasi alam naman ng mga senators natin kung gaano ka shallow-minded ang common majority. Na kapag pinakita na, apat kasi yung binigay na ganito, yun na nga yung susundan nilang narrative. Tapos hindi na nila gagamitin ng critical thinking na isa lang naman yung naakyat. Yeah, I think let me push back on that. Hindi sa shallow-minded. I think it's more karamihan sa ating taong bayan kasi natatakot, hindi sila sigurado sa batas at palaging tinutulak ng mga lawyers na hindi ka abogado. Exactly. Kaya therefore, hindi ka marunong mag-isip. They keep pushing that narrative to the people so that they have the monopoly on intelligence or interpretation of the law. May right sila to do that, tapos ikaw wala. Kasi hindi ka abogado, hindi mo alam. Yeah. Kaya ngayon, yung taong bayan, pag nakikinig, sinabi niya, tahimik na lang. Hindi dahil nag-a-agree sila. Tahimik sila dahil hindi nila alam paano depensahan yung nararamdaman nila na, teka, parang may mali yung ginagawa ang Supreme Court. Parang may ginagawang mali ang ating Senado. Pero hindi ko alam paano explain. Kasi nga, sabi nga ni attorney ganun, hindi ako attorney, kaya wala akong karapatan magsalita o mag-isip o magkaroon ng critical thinking. Exactly, yeah. That is how ganyan nila binubudol ang taong bayan. But actually, nakakatuwa yung impeachment sa Pilipinas. Dahil hindi mo inabutan yung dalawang impeachment eh. Yung kay Erap at saka kay Corona. Kay Corona po yung naabutan ko. Bata ka pa noon. Pero, pag may impeachment sa Pilipinas, lahat ng Pilipino, abogado. Diyan sa sari-sari store, sa beer house, sakay ka ng taxi, jeepney. Lahat may opinion. Nagmamarunong. Oo, lahat nagmamarunong. Nakakatuwa eh. Dahil nung unang impeachment, lahat pinag-uusapan. Bawat kanto. Pag-uusapan, hindi lang sa mga ganito. No? Pinag-uusapan yan. Tapos may kanya-kanya silang legal interpretation. Kaya spectator sport ang impeachment. Eh. Gusto ng tao yan. Eh. Kaya ang taas nga sa mga survey, ang taas nung level na gusto magkaroon ng impeachment. Dahil yan yung one of the few times na parang sila ay bahagi that nung people proseso. come together, opo. Well, may kanya-kanyang opinion sila dun sa... It will be a long-standing teleserye. It will be the most watched teleserye for 2025. Yan. Dahil 2028 started early. Started in 2022 nung nawasak yung unit team. Pero dahil sa 2028. At itong midterm election, itong impeachment, itong ICC are all related to 2028. So lahat ng pinag-uusapan natin, directly or indirectly related sa 2028, na dapat lang. Dahil kung makabalik yung pamilya na may crimes against humanity, kung makabalik yung pamilya na mayroong Piatos, Nova at saka Marian Rivera sa confidential fund, no? Merong Parmali scandal. Ngayon kinasuhan na yung DepEd scandal, no? Lalaking daming scandal, no? Yung clearly pro-China, hindi tinatago. Yan yung babalik sa 2028. Anong klaseng bansa tayo? Ano yung mamanahin nyo, Gabe? No? Siguro hindi ka naman makakapag-abroad. So dito ka sa impyerno. Sabi nga hindi, sabi ni Sarah. Sabi ni Sarah. Kaya ka. Sabi ako dito lang ako. Kaya nga po yung passion ko up to the highest level kasi alam ko dito ako mabubulok sa Pilipinas. Sabi nga ni Sarah, hahatakin ko kayo sa impyerno. Siya yung nagsabi nun, ha? Siya nagsabi nun, ha? So hahatakin niya kayo sa impyerno. Ako kasi masyado na matanda para sa impyerno. No? Tsaka nung kabataan ko, sa underground ako eh. Kaya ikaw naman, Gabe. Kayo naman yung mag-underground sa 2028. Pero anong take mo dito, Gabe, na sabi ni Ronald na umpisa na ang labanan ngayon pa lang? Tingin mo ba totoo yun? O tingin mo ba sa pwede pa tayo magantay ng 2028 bago kailangan magsalita ang ating mga kabataan? Hindi. Anong marirekomenda mo? I think this is a call for the youth I think they did a pretty good job this 2025 midterm election. Na it's a sign of the times na it's a sign of what's about to come in 2028. The passion and the grit that I saw young volunteers deliver on this election brought me so much hope coming from a very pessimistic person. Kasi po ako, parang given the facts, parang ako wala akong pag-asa sa bayan natin eh. Kung titingnan ko lang siya. Like plain and simple. Pero isa sa mga pinagpapasalamatan ko tsaka highlight ko nung kampanya ay yung mga kabataan. Mga kapwa ko kabataan. That every time they show up with everything they got. And sana, wag silang hindi natatapos yung passion, yung grit, yung lakas ng loob sa election lang. We have to set the narrative early. Preemptively, ngayon pa lang nagsasalita na tayo. Kasi if hindi tayo magsasalita, if we do not take space, they will take space for us. Yeah. And right now, honestly,
Duterte trolls are taking space. Social media, ang lakas nung mga... Magkano kayo binabayad? Ang dami atang pera. Hindi, ang dami talagang pera because... Hindi, may lumabas ngayon. Magkano yung bayad? Yung starter. 30,000. Meron, lumabas ba? Padala ko sa'yo mamaya. Yung starter na troll, 30,000. No? Starter lang yun. Yung nagsisimula. Low-level troll yan. Tapos yung medyo kilala na troll, mga 60. Yung talagang mga VIP na, no, katulad ng mga Kristan, no, kung yan, 100,000 up na yan, di ba? So may level yung mga trolls. May tier. May tier siya no. Ako, baka doon lang sa entry level lang ako no. Pero nung pinapanood ko si Gabe kanina, naisip ko yung isa kong paboritong writer, si Charles Dickens. O bakit? No, sabi niya, yung panahon ng French Revolution, sabi niya, it was the best of times, it was the worst of times. It was the age of enlightenment. It was the age of foolishness. It was the epoch of hope. It was the epoch of despair. No, it was the spring. Basta sabi niya, it was a time of darkness. It was a time of light. No, we have the whole world ahead of us. We have nothing ahead of us. No, we are going straight to heaven. We're going straight to hell. Parang kinuha niya dialectically. Wow. Sabi niya, parang nakikita mo ngayon yung mga sangkatutak ng mga walang hiya tsaka halimaw ng mga politiko. Pero nakikita mo rin, may mga nag-i-emerge sa bago. Yes. Ano yung binabanggit mo kanina, Gabe, yung midterm, na yung kabataan medyo nagigising. At sila yung 60% ng botante. At sila yung mamana nitong mga iboboto nila. Diba? Kaya, it is the best of times, it is also the worst of times. Sana yung the best ang mamayani. Yung sinasabi ni ex-human rights lawyer, yung anong pinipili natin? Puwersa ng kadiliman o puwersa ng kasamaan? Kailangan magbigay tayo ng third option. Diba? Kailangan mag-third tayo ng third pole. Hindi lang ito puwersa ng kasamaan o puwersa ng kadiliman. Dapat may puwersa rin yung liwanag. Yan. At kayo'y dapat magdala niyan. Kami, tutulong kami nila, Chris. Pero ang magiging vanguard niyan will be the youth. Alam mo ba na isa pang dito ngayon, nakikita kong pwede mangyari. For me kasi, part of me would prefer na tumakbo si Sara. Bakit? Kasi gusto ko malaman kung nasa na ba ang utak ng mga Pilipino. Gusto ko malaman kung nasa na ba tayo. Kasi lahat to bilog naman ng mundo, babalik-balik yan May pinupuntahan tayo dito. But having said that, gusto ko matuloy yung impeachment. Bakit? Kasi may ginawa talaga siyang mali. So, kung wala siyang ginawang mali, at anyway, most likely naman, based on how the senators are talking, parang maa-acquit naman to Yeah. Pero lalabas ang katotohanan. Ang husga ngayon ay sa taong bayan. Ngayon, ang tanong ko lang, yun na, malalaman na natin. Mangmang pa ba ang taong bayan? Mabubudol pa ba tayo? O natuto na ba tayo dito? Kaya, there's a part of me na, of course, I'm afraid for our country kung manalo si Sara Duterte. But there's a part of me that let things be where they are. It is what it is. Kung ito ang gusto ng mga tao, so be it. So be it. Dahil kayo din ang magbe-benefit or kayo din ang sasalo ng lahat ng utang na papasukan at mga pagpasok ng China at korupsyon. Lahat papasok lahat yan. At kadiliman talaga. So para sa akin, yun yung position ko dito ngayon Kung hindi ma-impeach, which is most likely hindi naman ma-impeach, then, mako-convict, then so be it. Pero that's where the fight begins. Kaya ngayon pa lang, talaga importante na malaman ng tao kung ano ba yung katotohanan. Ang kaibahan kasi ngayon, meron kang mahabang runway. Yes. Meron kang 3 years no, to harness yung kabataan ng midterm na nagsisimula magising and weaponize them towards a historic battle for their future. This is no less than a battle for their future. Yes. Kaya yung 60% ng kabataan, dapat magsama-sama sila para sagipin yung kanilang kinabukasan. Or else, yung nangyaring EJK na 35,000 laban sa mga drug addicts, users, pushers. And innocents, by the way. Yeah, ngayon mangyayari dyan, political tokhang. Yeah. It will be political, no? Sabi nga ni Sara, hindi kami makakalimot. Hindi kami makakalimot, no? At gagantihan namin kayo. No? There will be hell to pay. No, yung lahat ng mga kumontra sa amin, lahat ng mga Kristan na bumalat sa amin, uubusin namin yan, no? Uubusin namin yan, no? Talaga ako talaga ginadamay mo, kaya ako natatakot sa iyo. Hindi sa akin.
pero ano, naniniwala ako dyan na ganun ka-vindictive. We were just talking about it. Ganun ka-vindictive itong mga Duterte to. Criminal syndicate talaga sila. At nakapagtataka na parang pag tinignan mo sa social media, itong mga trolls na to, parang palagi nakakampi ang mga kriminal. Hindi ang mga biktima. Bakit ganun? Bakit pag kriminal, kinakampihan nila lagi? Pero pag biktima, tahimik sila. Ano ba talaga? And that speaks like on a general standpoint din, na kapag criminal, may benefit of the doubt. Oh, yeah. Baka naman kasi ganito. Baka naman kasi may ginawa yung biktima para ma-provoke yung kriminal. Parang Sinasabi nga nila, hindi, tama lang naman patayin yan eh. yun. Mga kwan yan eh, mga adik yan, nanggagahasa ng mga bata, no, mga ganun. Ang dami nila sinasabi, no? Yung Secretary of Foreign Affairs nga dati, na ngayon ay senador na, si Alan Peter Cayetano, no? Dinipensahan yung tokhang sa United Nations. At ginamit pa niya yung salitang salvage. Sinasalvage ni Digong yung kinabukasan ng kabataan. Grabe, Ganun no? na, Paggamit play ng of words pa siya, yung salvage, na ang ibig sabihin pagpatay. Ginamit niya sa United Nations. Dinipensahan niya for several years nung siya ay Secretary of Foreign Affairs. Imagine mo yung ganyang klase mga tao. Sige nga. Diba? Tanong ko nga sa'yo ngayon okay. Kasi si Alan Peter Cayetano came out recently, sabi nga niya, di ba gawa siya ng, magpa-file daw siya ng resolution? To remand, Digong. Bagong remand yun. Bagong remand. So gusto niya na magkaroon daw ng house arrest na lang daw si Digong dito sa Pilipinas. At ang tanong niya, tinanong niyang taong bayan, wala ba tayong, human rights or due process? Sabi niya, wala ba tayong compassion? At bakit daw hindi ba tayo mga compassionate and people with that believe in human rights? that's ironic. Tell me. Yeah. Isn't it ironic? Kasi para sa akin, naalala ko si Alan Peter Cayetano nung nagpapatayan na, pinapatay ni Digong yung ating mga kababayan. Nagtanong ba siya nun kung siya ba ay naghanap ng human rights? Well, a few months ago, sabi niya, siya yung ambassador ni Jesus Christ. Amen. Yun pa. Yun Amen. pa. Sa Sinabi niya yun. committee hearing, no? Hindi ko nga alam kung sino mas matindi. Si Alan Peter o si Bato na sinabi niya kasama niyang Holy Spirit. Yun. Kaya galit na galit si Cardinal Ambo no? Na naglabas siya ng quote about the Holy Spirit. Parang, thou shalt not use the name of the Lord thy God in vain. No? Ikaw ay paparusahan, hindi lamang ngayon. Ikaw ay paparusahan forever. Nakalagay sa Biblia, tawa ko ng tawa Alam mo, talaga gusto ko talaga, Alan Peter Cayetano, tanongin mo sarili mo, ikaw ba ay pro-human rights? Hindi pro-Duterte, pro-human rights. Kasi kung sinasabi mo, dapat may human rights para kay Duterte, paano nung panahon nga niya, hindi naman siya humingi ng human rights para sa libo-libong Pilipino na napatay ng Walang due process. nung kanyang sinasambang Duterte. Yan ang problema sa mga sinasabi niya. Hipokrito! Human rights, tingnan mo naman yung kanyang ginawa sa kanya, di ba? Sinakay siya ng aeroplano. Dinala sa ICC. Private jet. Binigyan siya ng kwarto. No? Meron siyang Medical care. Meron siyang 40,000 euro na legal allowance para sa kanyang abogado. No? Tapos pwede siya mag-file ng na para siya ay interim release, di ba, etc. Hindi ba human rights yun? Di ba? Hindi ba rule of law yun? Di ba? Yung 35,000 ba? Yung mahigit 200 na bata na collateral damage, na sabi ni Bato ay shit happens. Yung ba may ganun? May private jet ba silang naranasan? Meron bang ganun, di ba? So, kalokohan itong mga pinagsasabi nila, no? Pero kawawa naman daw dahil nangangayayat. No? Ang payat-payat na, sabi ni Sarah, sabi ni Bongo, wala pang tsinelas, nakapaa daw, naglalakad, no? Tapos, 27 gamot ang iniinom araw-araw. So, nagkukan sila ng awa. No? May lumabas nga, di ba? Nakita mo ito, lumabas recently. Nagbebenta ng bahay. Ay, yung picture na lumabas na ang payat-payat na niya na naka-wheelchair. Alam po niyo, para sa akin, hindi niyo, kung ang tao pumayat, kasi medyo overweight naman talaga si Digong He's actually healthier now. At inamin naman ni Sara Duterte na mas healthy at masigla nga ngayon si Digong. Dahil nga, pag pumayat nga, actually, nakakatulong yun. Nababawasan yung taba sa katawan at nakakatulong yun. Toxic substances. Yes. Pero at the same time, pag pumapayat siya, ano ba siya? Kung nag-hunger strike, wala tayong magagawa. Kung hindi siya nag-e-ensayo habang nandoon siya, kaya nawawalan siya ng muscle mass at lalong pwede siyang mamatay dahil doon.
bibintang na naman nila sa sa taong bayan, sa mga Pilipino dahil hindi daw siya binigyan ng house arrest. Ayaw niya mag-ensayo, hindi ko kakain ng tama. Problema na niya yun. Wala daw kulambu violation of human rights yun. Hindi daw Yung Filipino food. niya. Hindi daw Filipino food. Tapos ang sabi ni Harry Roque, pabalikin siya rito para Dapat siya muna, bumalik muna rin siya para dito. magkaroon siya ng Mauna muna siya. para dahil okay naman daw yung ating justice system, para dito siya itry. Di uwi din si Harry Roque dito. pero si Harry Roque hindi babalik dahil wala daw ditong trial wala daw justice system. Kaya itong ex-human rights lawyer talaga na ito, bilib na bilib ako Duality of a man. And not just that, it's what you call selective reasoning. Yeah. When it applies to you, okay siya. Pag hindi nag-a-apply, hindi pwede. Mali yan, di ba? So that's exactly the problem with that reasoning. And mind you, yung binanggit mo rin na pag na kay Harry Roque, yung ganyan ginagawa niya. Sa akin, alam mo, ang tapang-tapang niya. Pero ayaw niyang harapin nga yung kanyang sabi niya, haharapin niya lahat ng kaso sa kanya. In-announce niya yun Di ba? Haharapin daw niya lahat. Kaya nga sabi ni Panelo, be a man. Nung kapwa niyang spokesperson, sabi, be a man. No? Well, nag-aaway-away na kasi yung mga Duterte niya, ngayon. Bumalik ka rito, harapin mo ito. No? Pero gusto ko yung term niya, yung be a man. Yan. Pero dagdag ko lang na ito pala isang dadagdag ko. Nakakatawa talaga kung sabihin ng mga Duterte support. DDS, they love to be called DDS. They're proud to say that they are die-hard Duterte supporters. Na sinasabi nila na simpleng tao si Duterte. Tama yung sinabi ni Sir Ronald dito na, tignan mo kung simpleng tao ang mga Duterte, tapos kaya kawawa daw sila dahil binibenta na daw ang bahay nila kasi wala na daw pera. Si Duterte nagsabi mismo na ito oo nga, yan yung aking unang nabiling bahay. Una, sa ilan. Hindi nag-iisang bahay po yan. Galing na naman sa bibig ni Duterte mismo. Marami silang bahay. Open secret yan. Alam nga naman, Davaoenos, kung mga bahay sa mga abogado nila, foreign lawyers nila. Million. Sa ICC. Magkano yun? Million. Yung 18 lawyers ni Sara. Million. Impeachment, di ba? So, naman, nagbebenta na ng bahay, wala kasing pera. Sabi nga niya dun sa hearing sa Congress last year, sabi niya, wala akong pamasahe, pupunta dito sa Manila. Diba? Kayo ba mga kabataan naniniwala ron? Nabubudol po ba kayo sa ganong klaseng awa? Kaya naisip ko yung sinabi mo kanina, kuya, na parang, oo nga curious din ako kung makakatakbo man si VP Sara. Kung nasaan ba tayo by then as a country. Parang by that time ba, nag-iisip na ba tayo o by that time ba marami pa rin bang mabubudol? Kaya nga, curious. Kasi most likely baka hindi naman nga ma-acquit kung matuloy man yung impeachment. Which is parang hindi rin nila pinupush. Sapin kasi dito, Gabe, hindi lang yung tatakbo ba si Sara o hindi. Sapin din dito, sino kanya makakalaban. No? Dahil kailangan, kung may makakalaban siya, malakas din. Diba? Kung halimbawa, si Speaker yung makakalaban niya, baka mahirapan. No? Kung tatakbo, halimbawa, si Gibo, baka mahirapan. No? Yung ganyan, dapat yung lalaban sa kanya, meron ding compelling reason to win. Diba? Yun din yung mahalaga. Although, ay kailangan yung rule of law, kung siya ay may criminal case, harapin niya. Kung siya ay merong impeachment case, harapin niya. Siya mismo nagsabi, my impeachment case will be a bloodbath. Wala. No? Will be a bloodbath. No? Dudurugin ko yung mga nagsampa sa akin ng kaso. Yun naman pala, bubble bath. No? Kaya hindi naman pala bloodbath. Ayaw naman pala niya ituloy, di ba? So, kailangan tayo, ini-expose natin itong ganitong klaseng hypocrisy, itong ganitong klaseng mga contradictions. Dahil marami kasi pag lumabas siya sa TikTok, parang gospel truth na Sino ba may-ali ng TikTok? Ay. China. Di ba? At saka hindi lang yun, idadagdag ko lang. Magaling talaga ang mga Duterte dyan. Yung maglalabas ng akusasyon, pero walang resibo. At laging walang resibo. Ilang beses ni Sara Duterte sinabi na parang may alam siya dito, may alam siya tungkol dyan, mambibintang siya, maglalabas sa alegasyon, walang resibo lahat. Actually, maganda nga kung ilabas niya yun Kaya nga kung meron siyang ina-accuse. Kung meron, why not? Diba? That'd be great for the Filipino people kasi she's for transparency. Oh. Diba? Parang kung para sa transparency, dapat ilabas niya din yung... Siya na mag-volunteer, di ba? Yung bank account niya, buksan niya, di ba? Yun pa. Yung bank account pa, di ba? Yung Bitcoin ba pwedeng buksan?
Isa. So, good question. Kasi Bitcoin is completely transparent. Oo. Anyone can see all of it online at any time at hindi Galing nababago yung records. Yun ang pag nalagay yung record, andun na yung permanente yun. Ang daling provoke ni Chris, di ba? Yan ang magic words. No, I get excited because makikita ng Bitcoin tao. na Nakita mo talaga, ganda ng tanong mo Nako, patay ka dito kasi sasabihin ko sa'yo ba't maganda yun. Pero I digress. Sige. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga sa darating na 2028, Ronald, sinabi mo sino nga ba talaga tingin mo ang makakalaban ni Sara Duterte as of now kung makakatakbo siya? Well, yung lumabas na survey ng Tangere, no? Nakita ko yun. Dahil dalawa pa lang naglalabas ng ganyang survey, presidential preference for 2028. Yung isa, Okta, several months ago, before the midterm election. Tapos ngayon, a few weeks back, yung Tangere. Sa Tangere ay number 1 si Sara, 30 plus, tapos 19 si Lenny, tapos si Bongo, tapos si Raffy Tulfo, tapos si Speaker, no? Pero in the same survey sinasabi, kung susuportahan ng mga Marcoses si Lenny, clearly mananalo siya. So dahil kasi yung possibility ng isang broad anti-Duterte front sa 2028 is very real and very compelling, no? Pero isang survey pa lang yan, no? Marami pang survey firms. Nung several months ago, naglabas naman yung Okta. Doon sa Okta, lamang si Raffy Tulfo by 1% kay Sara. Pero after nun kasi, ang sabi niya, wag niyo na ako isama sa mga survey. Kaya medyo bumaba siya, no? Dahil siya na mismo nagsabi, wag niyo ako isama dyan, hindi ako interesado, no? Sa 2028. Dahil siya, re-election is for the Senate. Yung kapatid niya, pag tumakbo for a higher office, kahit matalo, senador pa rin. Kung si Raffy Tulfo tatakbo, pag natalo siya, wala na. Kaya yun yung kanyang ambivalence. No? Maliban pa sa feeling niya, hindi siya pwede maging presidente. At saka hindi lang yun Raffy Tulfo right now for me is ambivalent on his own because ang dami mga key issues, tahimik Silent siya. Yeah. Oo, si Mr. Isumbong mo kay Tulfo na ang Si Mr. Sumbungan ng bayan. Ipatulpo mo. Tama, tapos ngayon, ito mga seryosong Super usapan. ironic. Sobrang tahimik niya. Sorry talagang nakakalungkot talaga kasi nakikita ko yung tapang niya, machismo, tapos pagdating dito, ito pinaka-importante ng topic, tapos tahimik ka lang. Hindi ka man lang bumoto, whether to dismiss or not. Hindi mo man lang bumoto sa remand. Isa siya sa 18. Hindi ko nakita kasi yung kamay niya tumaas Nung tinignan ko yung video, hindi niya tinaas kamay niya. Nakaupo lang siya, nakaganon, no? Baka nahiya yun sa boto. Kaya habi ko talaga nahiya to. sa boto. So kaya sa akin, yung plus, I don't believe completely in surveys. Yun lang sa akin. Kasi depende kung sino nag-commission. Well, nawasak yung mga surveys ni I think this midterm election was proof that you do not believe surveys. Yeah, and you do not act on surveys. Number 1. Number 2, yung binanggit mo kasi ngayon na survey na yun, nakita ko yung Tangere survey na yun. That's assuming kasi a 4-way race. Yeah. Pero what if it's a 2-way race? Ayan. Na usual na nangyayari, di ba? Na nangyayari talaga. Yung dalawa. Yung iba wala na yan. Okay, so hindi lang yun. Meron pa namang mga ibang pwedeng kandidato. Pero nakikita ko nga na ang ginagawa nga ng mga trolls ngayon ay sinisiraan ngayon lang si Digibo. Which is weird. Biglang napunta dun yung paninira. Pero hindi naman siya mataas, di ba? Hindi naman mataas. Pero sinisigurado na nila. Huwag ka nang sumubok. Si Gibo, si Risa, siniraan na nila. Kasi ang dami lang sinisiraan para panigurado na, tapos na kayo, huwag na kayo sumubok. Pero nakakatawa is yung kay Gibo is sinungaling na naman kasi sinabi na meron daw siyang dual citizenship. Na ni-renounce na pala before. Yes, no? Before pa 2022 na-renounce na. Kaya ay naku naman Pero kayo. ang habol lang naman nila to plant the seed of doubt. Yun. Diba? Yun yung ginagawa nila. No? Ang tigas ng mukha, no? Na kaya mo magsasabi ng isang alam mong hindi katotohanan na kahit minumura ka na ng lahat na nagko-komento dahil sa'yo lang is basta lang malabas ko to, I don't care. Or kaya magkano ang binayad sa inyo. Kaya ako nga, wala naman akong tatakbuhan Binabanatan ako Pinagsasayangan ako ng kwan ng mga ganyan Ronald, gusto mo naman na binabanatan ka hindi nila alam, nag-enjoy ako pag binabanatan. Kaya nga sabi ko nga, masabuti nga yung mga trolls, si Ronald na lang tirahin nyo araw-araw. Sayangin yung oras nyo. Ito ang banatan Nag-enjoy nyo. po yan siya si Sir Ronald. Tatawanan ko lang. Hindi naman ako Sub-Saharan Africa. At saka hindi lang yun. Pag si Ronald kasi, this is the master troll. Tawag ko dito Kaya patayan mo ngayon sa'yo kung bumanat sila Okay, so tanong ko naman sa inyo, sa ating mga ibang senador naman na papasok sa 20th Congress, si Kiko at Bam, mukhang mainit ang usapan sa kanila ngayon. Pinag-aawayan ng mga kakamping yung kanilang mga ginagawa ngayon. Ano ba ang natin dito?
posisyon natin dito. Okay ka ba, Gabe, na may posibilidad na sasama sila sa mayorya at dahil sa committee chairmanship ba ito, yung pinag-uusapan natin, at ang rason na binigay, hindi ko alam kung totoo o hindi, na dahil daw mas marami sila magagawang tulong. Mas effective daw sila. Yun. Anong posisyon mo dito? Para sa akin, kahit saang panig ng politika ka nakatayo, I think it's become so common for common folks to speak as if they are paid spokesperson for their political bets. Para sa akin, hihintayin kong sabihin kung ano yung what they have to say for after ng SONA, and then I will make my statement or my judgment. Kasi para sa akin, my interest will always be for the people. And ako personally, nung lumabas yung rumor na yun, syempre di ako masaya. Hindi ako masaya kasi that wasn't the narrative that was set during the midterm campaign. That wasn't what was expected. But however, if it becomes beneficiary for the people that I claim to fight for, and then I'll support it. Kung dun talaga papunta, kung magjo-join sila sa majority, and if it helps the common folk, the common majority, the marginalized that they claim to fight for all these years, I'll support it. Pero they know it na hindi ako masaya dun sa lumabas na rumor. But my loyalty will always lie within the people. Yun yung sa akin. Okay. How about you, Ronald? Ano mo doon? Anong take mo dito? It's Ronald. Noong 2016 hanggang 2019, si Bam, si Kiko, si Risa ay nasa minority. Bakit? Dahil ang tingin nila, si Digong is the opposite of their beliefs. Di ba? Kaya ayaw nila sumama sa majority. Yes. From 2019 to 2022, si Kiko at saka si Risa ay nasa minority. Ibig sabihin, hindi nakakaya na nasa minority ka. No? Tumutulong ka pa rin. Gumagawa ka pa rin ng mga bills. Kumukuha ka pa rin ng mga projects para sa mamamayan. Kung gano'n ang line of argument mo, di sama pumasok ko na lang sa gobyerno ni Digong o sa gobyerno ni Marcos. Diba? Pwede mo lamang isabihin, uy, nakakatulong ako. Lahat ng politiko yun na sinasabi. Nakakatulong ako sa tao. Diba? Kaya ginagawa ko ito. Diba? You have to be different. Binoto ka to be different. Hindi ka binoto para iboto as Senate President si Mr. Fortwith. No, si Mr. sabihin ko sana Mr. Kilay. Si Mr. Remand, no? Si Mr. Dismiss the impeachment. Bakit yun ang iboboto mo? Ba't makakasama mo si Marcoleta sa majority? O si Bato, o si Bongo, o si Robin Hood Padilla? Hindi ka binoto para makasama yung mga yan. Nasabihin mo, walang kulay ang pagkain, walang kulay ang bigas, walang kulay ang presyo ng bilihin. Meron. Dahil kaya tumataas yan, dahil dito sa mga walang hiyang to, na ninanakaw yung pera, na gumagawa ng mga policies at saka legislation para paboran yung kanilang mga sponsors, yung kanilang backers. May kulay ang pagkain. Kaya ganito yung ating kalagayan na napakataas ng self-rated poverty, na napakataas ng involuntary hunger. Dahil nga may kulay. No? Dapat yung kulay mo iba. May tanong ako, sir. Pangatawanan mo yung kulay mo. Dahil, halimbawa, nung nagsimula yung kampanya mo last year, ang sabi mo ay samahan si Risa sa Senado. Kaibigan ni Risa. Diba? Kayo pa nagsabi. No? Meron pa kayo mga lumilipad na mga TikTok. No? Samahan si Risa sa Senado. Sinabi rin ni Risa yan. Si Risa yung naging campaign manager nyo. Nung midterm elections. Si Risa yung binigyan ni Lenny ng baton para kunin yung leadership sa kanya. Tanggapin yung leadership sa kanya noong 2022, kung maalala nyo. Ibig sabihin, bakit ngayon sinasabi nyo, wala naman na itulong si Risa eh. No? Hindi naman siya kumausap sa mga LGUs. Ganun. Kaya, pwede namin siya i-abandon. No? Again, hindi pa nangyayari yung botohan. Sabi nila, ba't binabanatan nyo pa? Wala pa naman yung botohan. In the real world, hindi naman nangyayari yung botohan on the day itself. After the elections, nag-uusap na yan. Quid pro quo na yan. Yung mga lumalabas, yung inaamin ni Jinggoy, partly inamin ni Kiko, totoo na yun eh. Diba? Sana, hindi yan yung kanila maging desisyon. Kaya ngayon yung panahon para pressurein sila. Diba? Ngayon, yung mga bumoto sa kanila, sabihin, hindi namin kayo binoto para dyan. No? Hindi namin kayo binoto para makasama sa majority yung mga Duterte. No? Hindi namin kayo binoto para sumama sa majority na tinetreaten, dismiss yung impeachment. Dapat, ganun, ngayon tayo dapat magsalita. Yung sumuporta at bumoto sa kanila. Hindi yung pag bumoto na sila.
Yung iba kasi sinasabi, teka, wala pang botohan. Ba't ka mag-iingay pag nagbotohan na? Mag-iingay ka ngayon bago yung botohan. Yeah. Di ba? Okay. How much truth is in that, Sir Ronald, na makakagawa lang sila ng mga major legislative measures kapag nasa majority Hindi sila? Hindi totoo yun. No? Halimbawa, Kasi gusto daw nilang kunin ng committee on ganito, committee on halimbawa, ganyan. 9 years na si Risa sa Senado. Almost 10. Meron ba nakapagpakulong kay Alice Guo? Meron ba nakapagpakulong kay Kibuloy? No? Meron bang nakipag-debate kay Sara at kay Digong doon sa mga senador? No? Meron bang mga projects katulad ng Universal Healthcare? Yung PhilHealth? Kanino galing yan? Kay Risa yan eh. No? Yeah. No? Kanyan eh. Hindi, yung bills kasi, hindi usapin ng minority-majority. No, tumatawid yan eh. Pinag-uusapan yan eh. Yung majority, gusto rin naman nilang makilala na sinuportahan itong bill na ito. Diba? O itong majority, gustong tanggalin itong bill na ito. Alam mo, franchises, prime water. No? Dapat tanggalin na yan. No? Puro violation ng kontrata nila. Yep. Diba? May majority na sasama dyan. Siyempre, hindi si Mark Villar at si Camille Villar. Sa kanila yan. No? Nangyari yung karamihan sa franchises ng Manila Water noong panahon ni Mark Villar as Secretary ng Department of Public Works and Highways, kung saan ang luwa ay under ng DPWH. Diba? Very clear conflict of interest yun. No? Diba? So, nasa majority sila. Si Cynthia Villar, head ng Agriculture Committee, siya yung nagtulak ng rice tariffication law. Kaya mataas ang bigas ngayon. May kulay ang bigas. Ito yung mga nagpataas ng presyo. Huwag mo sabihin walang kulay. No? Parang sinasabi nila, kami lang ang concerns, kalagayan ng mga tao. Pero alam mo, alam mo, bilib ako kay Risa nga how gracious she is eh. Na sabi niya, I will let them decide how they want to decide. No problem with me. Oo. Mabait eh. Oo, mabait. Pero matapang si Risa. We all know that naman eh. Pero pag tayo tinanong, iba, pero sa akin ganun. Ako naman ang posisyon ko dito is tignan natin how they will act, whether they are in the majority or the minority in the end. I will judge them not on one decision, on not one act, but on the totality of their Senate service. Yeah, the 6 years. Pero ang pinaka-negatibo kasi, itong nangyari sa midterm, gusto ng mga tao na yan ay magkaroon sila ng leader going into 2028. It's about harnessing eh. Yeah. Itong positive ethos eh. No? 3 years para sila ay going movement. Yeah. Mahaapektuhan nyo. It's like pouring cold water eh. Doon sa ganong klaseng enthusiasm. Magkukuha sila ngayon, mag-hesitate eh. Makikita mo social media eh. Yung hesitation, imbis na ma-unite sila, no? Nagkukuha sila ngayon, nahahati. Binoto namin, bakit kasama si Cheese? Ba't di ba boto si Cheese? Yung ganun ba? Hindi naman lahat, katulad mo, Chris, na, titignan ko yung totality nila. Ngayon kasi yung harnessing eh. Sige, Ronald. So, ito yung sabihin ko about that. Para sa akin, ganito. I would prefer na Kiko and Bam be part of the minority. At tama ka doon, it can actually solidify and strengthen them. The front, yeah. Yes, and not just that. Pag nakita kasi nung ibang senador, din na, parang malakas tong mga to, may mararamdaman silang strength in numbers, and people like to belong where they feel the strength. May momentum yan. Kaya nilang magdala ng iba that are yung nasa gitna ngayon. May mga ibang senador kasi nasa gitna eh. In the middle, na sumusunod lang kung saan yung ihip ng hangin. Pag nakita nila, madadala nila yun. So paano kung biglang tong minorya naging lumalaki na baka umabot, maging mayorya din. Kaya ito yung first time na Catholic Church kumuha ng several statements. Atake sa Senate. Atake kay Cheese Escudero. Kasama yan dyan sa i-harness mo. The laity, the moral leadership of the church. Yeah. Diba? Yun yung kanila eh. And with that, for me, but again, I will give them that benefit of the doubt. Ayan na naman yung word na yan, Pero para sa akin, kung ako lang, if I were in their shoes, I would join the minority. Yeah. I would not compromise my integrity. Yun ang ako, hindi lang yun yung pagkatao ko. Pero hindi ibig sabihin na tingin ko wala silang integridad. Dahil tingin ko, siguro politiko, alam naman natin. Is it a decision out of desperation, would you say? I don't think it's desperation. I think it is... Sila for the next 6 years. Yes, exactly. So I don't think it's desperation. I think it is political. It is a way to, navigate through the political waters para
To get what? To do what? I don't know. Kasi people do that and we know there's a lot of things behind the scenes na nangyayari dito. Kaya hindi ko masabi kung ano yun. But for me, palaban ako eh. Ano, we believe Palaban naman ako eh. We believe naman in pragmatism. But even pragmatism has bottom lines. Diba? Merong mga lines na hindi ka kinocross eh. We can be as pragmatic as the other guy. Pero, ito bang mga walang hiyang ito gusto mo makasama? Yun. Yun yung usapin dito eh, di ba? Matitiis mo ba yun? Kumbaga, Hindi ko kaya. Yan, hindi ko kaya. Na alam ko na boboto tayo on the same side. I don't even agree with what you're doing. Parang kung tumabi sa isang magnanakaw, ba't ako tatabi sa isang mamamatay tao? Ba't ako tatapat dito? Hindi ko kaya yun eh. Tapos so yun lang sa akin. Sasabihan ka later, di ba? Botohan sa dismissal ng impeachment. Eh di ba binoto mo yan as Senate President, yung nagtutulak ng dismissal? Sisingilin ka ng tao ron ha? It will come back. Yeah. Sisingilin ka kahit halimbawa bumoto ka. Ba't mo binoto yan? As your leader. Yun leader mo siya eh. No? Hindi siya simple. Kumbaga iba yung political climate natin ngayon. Kung nangyari yan sa ibang panahon, baka iba yung epekto eh. No? Pero sinasabi ko nga na ang pinakamahalaga ngayon, paano mo ma-harness yung bumoto sa'yo? Paano mo ma-harness yung bagong element na yan, Gen Z at saka millennial? Baka ngayon, pagharap mo sa kanila, hesitant sila. Ikaw ba yan? Ililid mo kami? Etc. Yun yung magiging problema nila. Pero Ronald, just last pushback ko lang before we end this, ito lang. Na nakikita ko din kasi na si Bam, for example, I see online the BBM supporters and Duterte supporters saying they'd rather support Bam. Kung pagdating sa labanan, if in case daw whatever happens to the impeachment, ganun. So, I look at it as somebody who's trying to play their cards. Pero again, you have to be careful kung saan yung linya na yun eh. Totoo that you're willing to cross. Yeah. At baka pag tumawid ka doon, baka you might become the villain that you're actually fighting against. Yun lang inaalala ko. Actually, tama ka naman na Chris. Yung magiging defining moment dyan, no, ay mahalaga itong majority-minority. Ang susunod na labanan, dismissal, impeachment. Ang susunod, opening ng bank accounts. Yan, majority vote yan eh. Ang susunod, acquittal or conviction. So meron pang ibang mga labanan. Ang nakakatakot lang, this can be indicative eh. No, yun yung problema, yung indication, no? But the idealistic person in me would love to believe in the track records that they've done in the past. Kung yung nga pagbibigay ng benefit of the doubt. Pero syempre, I cannot and will not hide my hesitancy upon the decision that they did. And they know it. I've been very clear about it. Pero, ayun nga, going forward, I want to hold them even more accountable because maraming taong bumoto sa inyo dahil kinampanya ko kayo. My name is also on the line. So I will... kasama ko sa cabinet si Kiko. No? Yes, Kasama ko si Bam sa campaign ni Lenny. No? Head ako ng isang committee. Sabihin, kilala ko itong mga to for a long time. Kwanto pinsan to ng boss ko ni Pinoy. Diba? At ang iniisip ko nga, pag binabanatan ko siya, si Pinoy Kung buhay si Pinoy ngayon, yan din sinabi niya. Yari ka. No? Parang gano'n, no? Pero Ronald, ako naman, para sa akin, kasi sometimes it's strategic yung mga ganitong moves. For example lang, I'm trying to think if I was Bam, for example, o Kiko, I'm part of the majority. Okay, majority na ako. Now that I'm part of the majority, now I will dictate. Because I'm part of the majority, magtutulungan tayo. Ito gusto ko, guys. Magkakasama tayo, di ba? Ito gusto ko but this is good for the people. Alam ko na, pero guys, susuportahan niyo ako dito because I'm part of your majority. Exactly. Kaya, kumbaga, infiltrate. Totoo yan. Ang sasabihin ng ibang kasama mo sa majority, suportahan kita, suportahan mo rin ako. Sabihin ni Marcoleta, suportahan mo ako sa aking investigasyon. Di ba? So, yung sasabihin ni Villar, suportahan mo ako rito. Quid pro quo yan dahil para bahagi kayo ng majority Palakasan ng will. Malalagay ka sa spot Yun ang sinasabi ko. Okay. Whereas kung nasa minority ka, hindi pwede. Magkalaban tayo Yeah. No? Yung medyo simple. No, pero then again, in a few days, after ng botohan sa Senate presidency, after ma-decision ko kay majority, minority, ang susunod will be impeachment. Yep. No other way. Kung sa impeachment, pareho ka ng boto dun sa majority, minority, susumpa ka namin. Ayun. Yun. Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Diba? Ibang usapan yun. Ibang usapan. Totoo yun. Joining the majority would be a lot more forgivable for me if they vote to move forward with the impeachment.
kumbaga magkakaroon ng forgiving element. Kumbaga, if The redemption. The redemption. Na okay, your interest mo naman talaga nasa tao. You're consistent with what you're saying. Pero if dalawang series ng important deciding decisions, bigla kang ay, nako. Yeah. Just go. I will be at the forefront of your critic. Because at the end of the day, for me, pero ito lang, it sounds to me na meron ka ng, ikaw mismo, you want a conviction. Guilty? Yan ba sinasabi nyo? Well, kami yung nag-file ng first impeachment kahit na archive. Ay, right. Oo nga, Diba? okay. Kami yun. Kami nila Laila de Lima. Oo nga pala. Okay, so for me kasi ganito lang yan. Yes, I want conviction. Why am I saying this? Kasi bottom line for me, there's what they call now certainty of conviction. Yan, the evidence has shown certainty of conviction. Kaya magugulat ako kung ma-acquit yan. Actually, hindi ako magugulat dahil nga pinipreempt na nila tayo at kumbaga, minamasahin na nila na this is a political exercise versus an exercise in evidence and justice. And accountability to the and people. accountability. So, but I still remain hopeful, skeptically. And for this, last words, guys. Gabe, ikaw muna. Ano last words mo dito sa pinag-usapan natin ngayong araw? It's paramount that we keep our leaders in check, those that we voted for, and especially those we did not vote for. Wait, mali. Especially those who we voted for. It is high time na kailangan hindi lang tayo nagto-talk amongst ourselves but also to them directly na alam nila na we are watching them, we will hold them accountable, and wala tayong pinipiling iniidolo at nagiging panatiko para sa isang leader. If it's wrong, it's wrong. If it's right, it's right. We will support it. Okay, Ronald, last words from you. This is a different time. Iba yung standards natin dito. This is no less a struggle, sabi ko nga kanina, for the future, especially your future, yung kabataan. Yes, sir. So, dapat all hands on the table dito Lahat ng mga disente, dapat magkaisa tayo. This is a struggle for integrity against cynicism. Napaka-cynical na ng ating landscape. Parang everybody can get away with murder. Literally. With corruption, with plunder. This is a struggle for hope, against despair. Dahil, ano mangyayari sa atin kung ganyan yung ating magiging resulta sa 2028? We will just be a country of migrants. Ako magiging migrant na. Di ba? So, let us all unite. Lahat ng disente, kahit sana yung mga trolls sa bumabalat sa atin, hanap buhay yan. Pero dito kasi, kinabukasan ng inyong mga anak ang nakataya. Di ba? So, yun yung labanan ngayon. Okay. Kaya, mahalaga. Yung ating ibang standards before, nagbago. Kailangan natin ng mas mataas na standard ngayon. Mas intense kind of unity at commitment. Dahil ibang labanan ang 2028. Alam mo, Ronald, gusto ko yung sinabi mo yung last word mo yan, unity. At sa akin, totoo yan, kasi ang pinaglalaban natin ngayon at pinag-uusapan natin ay yung buong Pilipinas. Hindi yung political colors natin. Ang pinaglalaban natin, ginagawa natin itong mga ganitong podcast ay para sa Pilipinas at para sa lahat ng taong bayan, kahit sino sinusuportahan mo. Huwag natin kakalimutan yon. At para sa doon, magkaroon tayo ng mas maayos na kinabukasan. Hindi lang para sa atin at para sa susunod na henerasyon. And with that, salamat Ronald, salamat Gabe sa pagpunta nyo dito at salamat sa ating audience sa pagpapanood na to. At kung may mga komento kayo, if you agree with Ronald or Gabe or disagree, sulat lang nyo lahat yan sa comment section. Welcome po yan. At ang pinaka-importante kasi is mag-isip ng tama. Yun lang naman yon. Salamat sa inyo lahat. Magkikita tayo mula sa aming susunod na video. Bye.